Martin, inimbitahan si Elisa na pumasok sa loob ng kanilang bahay para magmerienda. Elisa napabilib sa ganda ng bahay ni Martin. Inyong matutunghayan sa ikapito na kabanata na pinamagatang kumuha ng pagkakataon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Lumabas ng bahay si Elisa para makipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Gabi pa naman ang shift niya, kaya may panahon pa siyang makipag-usap. Nadatnan niya sa kapitbahay ang ilang kaibigan. Mabilis nga ang balita. Lalaman na ng mga ito ang tungkol sa eksinang ginawa niya sa restaurant. Pero wala naman siyang dapat ipag-alala. Nasa kanya rin kasi ang simpatiya ng mga kaibigan. Nagpresenta pa ang mga ito na hanapan siya ng bagong boyfriend. At ang unang-una na listahan ng mga ito ay si Martin. Tamang-tama dahil natanaw nilang kararating pa lang ng lalaki. There was Martin who dismounted from his Ducati. Simpleng gray t-shirt at pantalon lang ang suot, ngunit sadyang napakalakas ng dating nito. Kahit siya ay napatitig dito habang pinagmasdan na binuksan ang gate ng bahay nito. Tama nga ang mga kaibigan niya, droll-worthy na lalaki. Siguro nga ay noong nagsaboy ng sex appeal at gandang lalaki ang Diyos, nagdala ito ng timba at nasalaw nitong lahat. He had a very handsome face, expressive almond shape, eyes rimmed with thick lashes, and strong aquiline nose and red lips. Hindi nga niya alam kung bakit gwapong-gwapo na siya rito ngayon. Samantalang halos isumpa niya si Martin noon dahil sa sobrang inis. Siguro ay nayabangan at nabulagan lang siya ng inis. Ngunit ngayon sa tingin niya ay okay na sila. Naliwanagan na rin ang isip niya na isa nga itong napakagwapong earthling. Hi Elisa, bati ni Martin. Ngumiti lang siya at kinawayan ito, samantalang ang mga kaibigan niya ay kanya-kanya na ng bulungan. Hindi siguro inaasahan ng mga ito na close na sila ni Martin. Oo, close na sila mula nung humingi siya ng tawad sa inasal niya sa restaurant at sa pagtulong noong magkaroon ito ng allergy ay naging maayos na ang pakikitungo nila sa isa't isa. They shared small talk and they greeted each other whenever they saw each other while walking around the village. She liked it that way compared to the days that they were fighting like they were cats and dog. Minsan nga ay niyaya siya nito na magmerienda sa labas bilang pasasalamat sa pagtulong niya. Big deal kasi sa mga lalaki ang ginawa niyang pagbigay ng gamot dahil nagkaroon pala ito ng trauma nang magka-allergy ito noon. Noong bata pa lang daw si Martin ay halos hindi na ito makahinga dahil sa nakaing hipon. Hindi naman daw nito alam noon na may sahog na hipon ang pansit na kinain sa isang party sa paaralan. Kaya ngayon, ang tingin sa kanya ni Martin ay superhero na nagligtas ng buhay nito. Gusto niyang matawa, ngunit naiintindihan din niya ang nararamdaman nito. Elisa, can I invite you inside? Tawag uli ni Martin at itinuro ang bahay nito. Napakunot noo siya, tila agad nabasa ng lalaki ang kanyang iniisip at agad itong sinagot ang mga katanungan na tumatakbo sa kanyang isip. I just want to invite you for a snack, I guess. I haven't thanked you for the medicine yet. Hindi kasi kita matiempuhan kaya hindi matuloy-tuloy ang merienda natin. Nakangiting wika nito. Nagdalawang isip si Elisa, ngunit parang hindi na yata siya makakatanggi dahil inunahan na siya ng mga kaibigan niya. Of course, she loved to, sabi ng kaibigan na si Iba na mukhang nakinikilig. Tinulak-tulak pa siya
hanggang sa makarating siya sa bahay ni Martin. Saka lang nagpaalam ang mga kaibigan. Nakangiti pa rin sa kanya ang binata, lalo tuloy dumagundong ang kaba sa kanyang dibdib. Hay, puso, bakit kinakabahan ka? Ilusyonada, wala naman kayong gagawing masama. Yan ang nasa isip ni Elisa. Inilibot ni Elisa ang paningin sa bahay ni Martin. It was not the first time she stepped inside the house. Nakapasok na siya noon sa bahay nito nang minsang nagtangka siyang kausapin ang binata na itigil ang malakas na pagpapatugtog. Ngunit kahit nakapasok na siya sa bahay, ay ngayon lang niya talaga napagmasdan ng mabuti ang loob niyon. Noon kasi ay magulo ang bahay, ngunit ngayon ay maayos na ang lahat. Noon lang siya napagtanto na maganda pala ang bahay ng lalaki. Bagay na bagay ito para sa tulad ni Martin na isang bachelor. Filipino design na may pagkamoderno ang itsura ng bahay. The furniture was made from natural materials and yet did not stick to being traditional. In his living room, floor-to-ceiling glass windows made his house look very light and open. From there, one can see his lush garden. Napabilib si Elisa sa ganda ng bahay at pati na rin kay Martin. For someone like him, maintaining that house even if he was alone was something to be amazed. Baka tumulo ang laway mo ha? Sabi ni Martin. Doon lang napansin ni Elisa na nag-form na pala ng letter zero ang bibig niya sa sobrang paghanga sa bahay nito. Medyo nahiya siya. Umakto siya na parang wala lang, kaya nginitian na lang niya ito. He smiled back. I like your house, sabi ni Elisa. I can see that, nakangiting sabi ni Martin. Saka siya hinawakan sa kamay at iginiya sa papuntang balkonahe. Pagkakaisa ng kanilang mga kamay ay para bang may naramdaman siyang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Pagdating nila sa balkonahe ay saglit na iniwan siya roon ni Martin para kumuha ng merienda. Pagbalik ay may dala-dala na itong strawberry, shortcake at iced tea. He sat on a chair across her. Nakatitig ito sa kanya habang pangiti-ngiti. Naiilang siya, hindi siya sanay sa pangiti nito. Masanay siya sa Marvin na lagi siyang sinusungitan. What? Nothing. You just amuse me. Inirapan niya ito. Ano namang kalukuhan ito, Martin? Sabi ni Elisa, sabay subo ng cake. Natawa ito. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sabi ni Elisa. 1 minute. Manghang-mangha ka sa kagandahan ng buhay ko. Ngayon naman, tinitingnan lang kita, sinusungitan mo na ako, sabi ni Martin. Muli niya itong sinusungitan. Actually, nakaka-amuse ang pagsusungit mo, dagdag pa ni Martin. Kaya naiinis mo lagi ako, sabi ni Elisa. That's not my intention. Irritable ka lang talaga. Pilyo itong ngumiti. Anyway, thank you nga pala sa gamot na ibinigay mo. Nawala na ang pantal sa mukha at sa mga braso ko. Gwapo na uli ako, sabi ni Martin. Touches his chin and displayed his dimple smile. Muli ay napatitig na naman siya sa gwapong mukha nito. Iwan ba ni Elisa kung bakit madalas niyang natatagpuan ang sariling nakatingin sa binata mula nang maging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ngunit mas mabuti na rin iyon kaysa isipin niya ang walang kwenta niyang ex-boyfriend. Yung mga pantal, mawawala naman talaga. Pero sa tingin ko, kahit kailan naman hindi mawawala ang kagwapuhan mo. Lalong lumuwang ang ngiti nito. Doon lang napagtanto ni Elisa ang sinabi. Iniisip lang niya ang bagay na iyon. Hindi niya inakala na na-voice out pala niya at huli na para takpan pa niya ang bibig. Naramdaman niyang
nag-init ang kanyang mga pisngi, kaya tumingin siya sa ibang direksyon upang maitago kay Martin ang pamumula ng kanyang pisngi. "May hardinero ka? Ang ganda kasi ng garden mo." Pag-iiba ni Elisa sa usapan para hindi na niya pakaisipin pa ang nakakahiyang sinabi niya kanina. "Oo, pumupunta siya twice a week," sabi ni Martin. Nakita niya ang matamis na pagngiti ni Martin at ang mapanood yung ekspresyon ng mga mata nito. Nagpapasalamat siya dahil hindi na siya inaasar pa ng binata. "Nakakahiya, ano ba kasi ang pinagsasabi ko?" sabi ni Elisa sa sarili. Kaya pala ano? Kaya pala maganda ang garden mo." Tumingin siya uli kay Martin at napangisi. What was that supposed to mean? Tinaasan siya ng kilay nito. "Nothing. Ang ganda-ganda ng garden mo para sa isang taong tulad mo," sabi ni Elisa. Napailing ito. "Hindi ko tuloy alam kung compliment niyang sinasabi mo o iniinsulto mo ako." Napangisi si Martin. "For someone like you, believe me, it's a compliment." Sabay silang natawa. "I really don't care what people think about me. May sarili akong buhay. Bakit ko iisipin ang mga iniisip nila sa akin? Hindi naman ako kumakain sa palad nila. I do as I please," sabi ni Martin. "It's really convenient for you to say that," wika ni Elisa. "Bakit ba? Pakiramdam ko hinuhusgahan mo ako," sabi ni Martin. Hindi nakangiti ang binata, ngunit hindi rin naman ito mukhang galit. She can still see the amusement in his eyes. Napansin niyang sexy ang mga mata nito. "Oh God, kahit iniinis mo ako, I must say I admire you." Napangiti si Martin. Inisip tuloy niya kung tama ba ang ginamit niyang mga salita. Iniisip ba ng lalaki na hinangaan niya ito dahil crush niya? Elisa, hinahangaan si Martin dahil crush niya ang binata. Malaman kaya ito ni Martin? Abangan sa susunod na kabanata. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay huwag niyo pong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated pa po kayo sa susunod pang video. Thank you for watching and God bless.